Direktang sinagot ni Vice President Sara Duterte ang mga ulat ng online attacks laban sa kanya, kabilang ang umano'y paggamit ng AI platforms kung saan sangkot ang isang PR firm. Giit ng pangalawang Pangulo, ito ay sadyang panghaharas ng mga bayarang kumpanya para pigilan siya sa kanyang posibleng pagtakbo sa 2028 presidential elections. Si Jean Domingo sa iba pang detalye. Nagbigay ng pahayag si Vice President Sara Duterte hindi sa mga ulat na nag-uugnay sa isang PR firm na umano'y konektado sa mga anti-Duterte post online na binuo gamit ang OpenAI. Iginikya na bahagi ito ng isang mas malawak at politikal na layunin. Actually, hindi lang yung Kaitanko, no, ang kumpanya na nagpapatakbo ng programs na anti-Sara Duterte online, anti-Duterte online, no. Meron pang mga ibang kumpanya na alam namin na ganun yung ginagawa nila at alam din namin na bayad sila. Kaya ako nagsasabi lagi, no, na yung ginagawa sa akin ay threats, harassment, and intended to disqualify me from the 2028 presidential elections. Nakakalungkot daw ani ni VP Sara dahil ang mga tao na nagbigay lamang ng kanilang opinyon gamit ang kanilang lehitimong social media accounts ay agad na pinaimbestigahan ng Kamara, lalo na't kung sila ay pabor sa mga Duterte. Subalit sa mga kumpanya na ang negosyo ay manira ng isang tao ay hindi man lang ipinatatawag. Para sa pangalawang Pangulo, panghaharas lamang ito ng administrasyon sa mga kalaban nito sa politika. Hindi na yan ang galing sa amin, sir, ha? Hindi na kami nagsasalita kung anong mga panggigipit ang ginagawa sa amin. Tumatahimik na lang kami. Yung mga kaalyado namin, tumatahimik na lang. Yan talaga, tulad nung pag-amin ng mga congressman na may natanggap silang pera, kapalit ang signature, yung nilabas ng OpenAI na isang kumpanya na involved sa paninirang puri ng mga tao ay hindi galing sa amin, galing na sa universe. Para lang ipakita sa mga tao na kung anong ginagawa ng administrasyon. Puro politika, walang trabaho. At ngayon gusto pang i-blame, no, sa akin ang bagsak na ekonomiya ng Pilipinas. Nang tanungin kung may balak siyang magsampa ng kaso laban sa mga kumpanyang nasangkot sa nasabing issue, diretsahan itong tinanggihan ng bise. Hindi na, ma'am. Sobrang napahiya na siya doon nung nilabas yon ng AI. I mean, nasaan na yung credibility mo as a service provider nung sinabi na ganyan yung negosyo mo. So, ano pang point na kasuhan ko siya? Nakakahiya na napahiya na siya doon sa nangyari. At nakita ng buong mundo yung kahihiyan na ginawa niya. Hinggil naman sa hiwalay na issue ang umunoy pag-share ng AI-generated video ni na Senador Ronald Bato de la Rosa, Davao City Vice Mayor Sebastian Baste Duterte. Bilang suporta sa kanya, sinabi ni VP Sara na wala siyang nakikitang problema basta't hindi ito ginagamit para sa komersyal na layunin o negosyo. If I were a social media I were a social media account owner and gagawa ako ng AI to support a certain personality, walang problema doon kasi hindi ko naman siya ginagawang negosyo eh. Hindi ko naman binibenta sa mga tao yung produkto ko eh. Sa ngayon, patuloy na nanindigan si Vice President Sara Duterte sa gitna ng issue ng mga online campaign laban sa kanya at sa kanyang pamilya habang nanatiling bukas ang usapin sa ugnayan ng teknolohiya at politika. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Jean Domingo, SMNI News.